action na dapat natin gawin sa binibigay po ng warning ng DOST Pag-asa. So again, welcome po, and let's hear now the update from our Research and Development. Since nandito po si Yusek Solido, ay bibigyan mo siya ng pagkakataon para pakinggan mo natin yung kanyang mensahe. Dr. Renato Solido, Undersecretary. Sir. Maraming salamat, Vino, sa lahat po ng ating mga dumalo dito sa press conference ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po sa tulong nyo upang magbigay alam sa ating mga kababayan kung nasaan na yung bagyo at pinaka-importante, anong magiging epekto nito sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, magmula kay Pipito hanggang ngayon, ay dumadaan ang bagyo sa Kabikulan, sa Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila o di kaya ay Santa Luzon. Para bang may highway na sinusundan ng mga bagyo. At dito po sa mga nakaraang mga bagyo, nakita po natin na maliban sa normal na epekto nito, malakas na hangin, baha, storm surge o landslide, nagkakaroon din ng mga lahar sa mga bulkan. At tulad po ng bagyong Rolly na dumaan bandang south ng Manila, ay nagbigay din po tayo ng lahar advisory ngayon para sa bagyong Ulysses. Kahapon po ng alas 5, ang DOST FIVOX ay nagpalabas ng lahar advisory upang pag-ingatan ang mga ilog sa paligid ng Mayon Volcano sa kadahilanang marami pang mga loose o malambot na mga abo at bato na pwedeng anurin ng malalakas na ulan at meron din pang mga pwedeng ma-erode o makayod sa gilid at sa ilalim ng mga ilog. Po sa Pinatubo na sumabog nung huli nung 1991, marami pa pong pyroclastic material sa taas at mga lahar deposit na nasa ilog na pwedeng ma-remobilize. Kailangan pag-ingatan ito. Sa Taal Volcano naman, noong January nagkaroon ng pagbagsak ng abo sa matatarik na dalisdis ng ilang bayan ng Agoncillo at Laurel na pwedeng maianod kapag malakas ang ulan na magkaroon ng baha na maputik. So ito pong mga lugar ay pinag-iingat po natin at ang mga local government ay dapat magsagawa ng mga aksyon para mas maging ligtas ang ating mga kababayan. Makinig po kayo sa update ng Pag-asa at importante po na maibigay sa ating mga kababayan ano yung maging epekto ng bagyong Ulysses. Maraming po salamat sa inyong lahat. Okay, thank you very much, Dr. Renato Salidong Jr., DOST Undersecretary. Napakagandang mensahe po para sa ating lahat. Ngayon mo ay pakinggan na po natin si Mr. Ariel Rojas, Weather Specialist, para po sa update ng bagyong si Ulysses. Ariel? Maraming salamat po, Ma'am Venus Dos Marhainaga sa Togabos. Narito po ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Ulysses. Kanina pong alas 8 ng umaga, from severe tropical storm ay naging isang ganap ng typhoon itong si Ulysses. Huli pong namataan ang mata ni Ulysses sa layong 100 kilometers hilaga ng Virac, Catanduanes. Taglay na po ang maximum sustained winds na umaabot ng 125 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso ng hangin umaabot ng 155 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Makikita po natin sa ating satellite animation, malawak po yung mga lugar na naaapektuhan ng kaulapan at mga pag-ulan nitong si Ulysses, hindi lang po Luzon, pati rin po dyan sa may bahagi ng Mindanao, ng Visayas. Narito po ang magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod sa 24 oras. So generally, pakanluran po ang kanyang pagkilos. Inaasahan na posibleng maglandfall ang bagyo dyan sa may Pulilio Islands at sa mainland Quezon mamayang gabi o bukas po ng madaling araw. And in 24 hours, ang mata po ng bagyo ay nandiyan na po sa may coastal waters ng Butolan, Zambales. Dahil po sa inaasahang magiging pagkilos ng bagyo, nagtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signal number 3 sa malaking bahagi po ng southern at central Luzon. Nakataas po ang signal number 3 sa southern portion ng Aurora sa mga bayan ng Dipaculao, Baler, Maria Aurora, San Luis at Dingalan. Sa southern portion ng Nueva Ecija sa Bungabon, Gabaldon, General Tino, Laur, Palayan City, Cabanatuan City, Santa Rosa, Peñaranda, Gapan City, San Leonardo, Jaen, San Antonio, San Isidro, Cabiao at sa eastern portion po ng Pampanga sa Candaba,
Candaba, Arayat, Santa Ana, Mexico, San Luis, San Simon, San Fernando City, Santo Tomas, Apalit, Minalin, Bacolor, Santa Rita, Guagua, Macabebe, Masantol, Sasmuan at Lubao. Nakataas din po ang signal number 3 sa central at northern portions ng Quezon kasama na ang Pulilio Island sa mga bayan po ng General Lacar, Infanta, Real, Mauban, Sampaloc, Lukban, Tayabas City, Sariaya, Candelaria, Dolores, Chaong, San Antonio, Lucena City, Pagbilao, Atimonan, Padre Burgos, Unisan, Agdangan, Gumaca, Plaridel, Pitugo, Macalelon, Lopez, General Luna, Katanawan, Benavista, Ginyangan, Tagkawayan, Calawag, Quezon, Alabat, Perez at yung mga bayan po sa Pulilio, Panukulan, Borjos, Patnungan at Humalig. Pati rin po sa Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, dito po sa Metro Manila, dyan pa rin sa Catanduanes, sa Camarines Norte at sa northern portion ng Camarines Sur, sa mga bayan ng Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Cabusao, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagonoy, San Jose, Garchitorena, Presentacion at Caramoan. Sa mga lugar po sa may Bicol region at sa may Quezon, nararamdaman na po yung pagbugso ng hangin mula 121 to 170 kilometers per hour. Pero sa ibang bahagi po ng Central and Southern Luzon ay mamaya-maya pa po mararamdaman yung malalakas na mga pagbugso ng hangin. Ang lakas po ng hangin mula 121 to 170 kilometers per hour ay kaya pong magpabuwal ng mga puno at ng mga poste at kaya ding makasira ng mga istruktura kagaya ng bahay gawa sa light materials. Nakataas naman po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ibang bahagi ng Aurora, sa central at southern portions ng Quirino, sa Madela, Cabarogis, Aglipay at Nagtipunan, sa central and southern portions ng Nueva Vizcaya, sa mga bayan po ng Casibo, Bambang, Cayapa, Dupax del Norte, Dupax del Sur, Aritao, Santa Fe, Alfonso Castañeda, sa southern portion po ng Benguet, sa Bukod, Itogon, Tublay, La Trinidad, Sablan, Baguio City at Tuba, southern portion ng La Union, sa Burgos, Gilian, Bawang, Caba, Aringay, Tubao, Pugo, Santo Tomas, Rosario at Agoo, sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at ibang bahagi po ng Pampanga at Nueva Ecija, sa Batangas, Marinduque, sa ibang bahagi po ng Quezon sa may Bondok Peninsula, sa hilagang bahagi po ng mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, kasama po yung Lubang Island, dyan po sa Paluan at Abra de Ilog sa Occidental at sa Pola, Victoria, Nauhan, Baco, Calapan City, San Teodoro at Puerto Galera naman sa Oriental. Sa ibang bahagi po ng Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon at sa Ticao at Burias Islands. 61 to 120 kilometers per hour na pagbugso naman ng hangin ang mararamdaman sa mga lugar na ito. Nakataas naman ang signal number 1 dyan sa Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, sa ibang bahagi po ng La Union at ng Benguet, sa ibang bahagi ng Quirino, ng Nueva Vizcaya, ng Occidental at Oriental Mindoro, sa Romblon, sa ibang bahagi po ng Masbate, at sa Visayas naman sa Northern Samar, sa northern portion ng Samar Province sa Santo Niño, Almagro, Tagapulan, Tarangnan, Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Pagsanghan, San Jorge, San Jose de Buan at sa Matuginaw, at sa northern portion ng Eastern Samar sa Maslog, Dolores, Oras, San Policarpo, Arteche at Tipapad. Ang mga lugar po under signal number 1 makakaranas ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Inaasahan po na in the next 48 to 72 hours tuloy-tuloy ang pakandurang pagkilos ng bagyo at sa araw po ng Biyernes ng umaga halos nasa labas na po ng PAR ang mata ng bagyo sa layong 470 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Nasa gitna na po yan ng West Philippine Sea, and sa Sabado po ay palapit na yan dyan sa may gitnang bahagi ng Vietnam. Wala na po itong direktang epekto dito sa ating bansa. Ano pang aasahan natin? Kanina napakita ko yung mga lugar na may warning o wind signal. So yun po yung hangin. Ito namang mga pagulan na ating aasahan. Ngayon pong tanghali hanggang mamayang gabi may aasahan na malalakas hanggang sa matindi at kuminsan ay torrential or buhos na pagulan sa Camarines Provinces at sa Catanduanes. Makakaranas naman po ng katamtaman hanggang sa malalakas at kuminsan ay matinding pagulan sa Albay, Sorsogon, sa Quezon kasama ang Pulilio Islands, Burias at Ticao Islands. At makakaranas naman ng mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan dito po sa Metro Manila, sa ibang bahagi ng Luzon at sa Visayas.
Mamayang gabi naman hanggang bukas ng umaga, yung malalakas hanggang sa matindi at kuminsan ay buhos na pagulan ang mararanasan sa Camarines provinces dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Bulacan, Pampanga at Bataan. Katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan na kuminsan ay matindi sa Cordillera, Mainland Cagayan Valley Region, Catanduanes, Marinduque, sa hilagang bahagi po ng Mindoro provinces at sa ibang bahagi ng Central Luzon. At sa ibang bahagi po ng Luzon at sa Visayas naman, mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang mga pag-ulan. Itong mga pag-ulan na ating pinapakita ay posible pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And as I mentioned earlier by Yusek Solidum, dyan po sa Albay, sa Zambales at sa Batangas, posible ang pagdaloy ng lahar dahil nga sa malalakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Naglalabas po ang ating Regional Services Divisions ng heavy rainfall warning kapag tuloy-tuloy ang mga malalakas na mga pag-ulan at ang ating Hydromet Division naglalabas naman po ng flood advisories and warnings. Para naman po sa mga pagbugso ng hangin, as mentioned earlier, yung mga lugar po under signal number 3, posibleng makaranas po ng mapaminsalang typhoon force winds. Muli, kaya pong magpabuwal ng mga puno, ng mga poste at makasira ng mga bahay, especially yung mga gawa po sa light materials, ang hangin dala po ni Ulysses. Bawal din po munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sakyang pandagat sa lahat po ng mga baybaying dagat under areas under signals number 3 to 1 sa Kalayaan Islands at sa ibang bahagi po ng Northern Luzon at Eastern Samar na walang warning signal dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kalagayan ng mga karagatan. Samantalang, naglabas naman po tayo ng storm surge warning number 3. Meron pong aasahan na hanggang 3 metro na taas ng storm surge dito sa ilang baybayin po ng Quezon at Bicol region. So, sa Quezon po yung nakaharap sa may Lamon Bay at sa ibaba naman yung facing Tayabas Bay at sa northern coast po ng Camarines Norte, Camarines Sur at dyan sa amin sa Catanduanes. Samantalang, posible namang hanggang 2 metro na storm surge ang mararanasan sa ibang bahagi po ng Bicol region, sa ilang bahagi ng Mimaropa. Ito po mga baybaying dagat ng Manila Bay at ibang bahagi po ng Calabarzon, Central Luzon, both sides po, east and west, at ilang bahagi po ng Northern Luzon sa may Isabela, La Union at Pangasinan. Ang atin pong pakiusap sa ating mga kababayan na nakatira sa mga baybaying dagat ay makinig po sa instructions ng kanilang LGUs kung kinakailangan na ang paglikas dahil inaasahan po na posibleng maging life-threatening ang taas po ng daluyong pagpasok po sa baybaying dagat. Samantala, naipakita ko kanina na tuloy-tuloy pa rin pong pakanluran ang tinatahak na direksyon nitong bagyo. Ito po ay dadaan dyan sa mga karagatan sa itaas ng Camarines provinces ngayong hapon at mamayang gabi. Posible rin po doon maapektuhan ng eye wall at ng inner rain bands. Kaya po tuloy-tuloy pa rin yung malalakas na pagbugso ng hangin at malalakas na pagbuhos ng ulan. At muli po, possible ang landfall sa may Polillo Islands at mainland Quezon between tonight and tomorrow early morning at tatawid po ng Central Luzon at lalabas ng West Philippine Sea bukas ng hapon itong si Ulysses. Inaasahan pong nasa labasan ng PAR by Friday morning ang bagyo. Pero bago po maglandfall yan sa may Polillo, posibleng lumakas pa at umabot sa kanyang peak intensity ng lakas ng hangin 130 to 155 kilometers per hour sa pagtawid po sa Central Luzon dahil sa epekto ng Sierra Madre at Zambales Mountain Ranges. Posibleng bahagyang humina ang bagyo pero wag po tayong maging kampante dahil nasa typhoon intensity pa rin po yan at yung lakas ng hangin yan kaya pa rin magpatumba ng mga puno at ng mga poste at muli po makapagsira po ng mga istruktura gawa sa light materials. Yan po muna ang update mula sa weather forecasting. Narito naman po ang update sa ating Hydromet Division. Alright, thank you very much, Mr. Ariel Rojas, weather specialist from the Weather Division. At ngayon naman ho ay pakinggan natin si Mr. Richard Orindain, ang ating hydrologist para sa hydrological update. Yes, muli magandang tanghali po sa inyong lahat. Diyos maray na aga sa Indugabos dyan sa Bicol. Dam update po tayo and kasama na rin yung hydrological update natin, pati na yung mga river basins natin na minomonitor. So umpisa natin dito sa dam.
So, tingnan muna natin yung mga location ng mga dams natin bago tayo mag-update ng dams natin. So, ito yung cascading dam from Itugon Benguet down to San Roque Dam dito po sa Pangasinan. Ito po yung location niya. Nakapaloob ito sa Agno River Basin. And then, nandito po yung Magat Dam sa Ramon Isabela. Location niya is nasa loob po siya ng Cagayan River Basin. So, ito po yung pinakamalaking river basin sa buong Pilipinas. And then, yung Ipo Dam, cascading dam po ito. Ito po yung Angat, Ipo, and Bustos Dam. Nandito po ito sa Bulacan at nakapaloob po ito sa Pampanga River Basin. And then, yung La Mesa Dam dito po sa Quezon City. Caliraya Dam po dito po sa Lumban, Laguna. And then yung Pantabangan Dam po, ganun din po, nakapaloob din sa Pampanga River Basin. Ito po yung upstream niya. Upstream ng Pampanga River Basin, ito po yung Pantabangan Dam. Nasa Nueva Ecija po. So dam update po tayo, kaninang alas 6 ng umaga. Ang Angat Dam is 205.5 meters. Patuloy pong tumataas itong Angat Dam sa ngayon. Samantalang Ipo Dam is 100.86. La Mesa Dam is 79.37. Ambuklaw Dam is 751.67 meters. Kasalukuyan po itong nagpapakawala ng tubig. Isang gate po ang nakabukas dito and kalahating metro po ang total opening niya. Samantalang Binga Dam, 574.28 meters ang elevation niya. Dalawang gate po ang bukas dito. And then 0.5 of a meter po ang total opening niya. And then San Roque is 257.39 meters ang elevation niya. Pantabangan Dam is 198.10. Tumaas din po ito ng 28 centimeter. And then Magat Dam is 190.14 meters. Kasalukuyan po nagpapakawala ang Magat Dam sa ngayon. So nagkamali lang po yung pagkakatype niyan. Dalawang gate po ang opening and total opening niya is 4 meters. And approximately 1,088 cubic meter per second po ang inilalabas nito sa Magat River. Caliraya Dam sa ngayon is 287.74. Nagdo-draw down po ang Caliraya ngayon. Full generation sila ngayon dahil napakataas po ng Caliraya Dam sa ngayon. And ang spilling level ng Caliraya Dam is 288 meters. Ito po naman yung flood bulletins, general flood advisory, and dam situationer as of 11. Ngayong 11, kaninang alas 11 na umaga, nagpalabas po tayo ng flood bulletins dito po sa Cagayan River Basin, Bicol River Basin, Pampanga River Basin, and Agno River Basin. So kung nakikita natin yung forecast track kanina, sa sobrang laki ng bagyo, yung tatamaan niya, halos buong Luzon, kasama na yung Visayas, part of Visayas, ay posible pong ulanin, malalakas na mga pag-ulan. So, nag-issue na rin po tayo ng General Flood Advisories dito po sa Region 1, dito po sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, and Cordillera Administrative Region. Kanina nga, sinabi ko, yung Binga Dam, Ambuklaw and Binga Dam nagpapakawala sa ngayon. So, ito po yung mostly affected area. Dalawang barangay lang po ito. Dito po sa Itugon Benguet, which is Barangay Dalupirip and Barangay Tinungdan. Samantalang dito po sa Magat Dam, 2 gates, 4 meters ang total gate opening niya. Affected area. Ito po yung mga municipalities. Simula po sa Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, and Gamo. So pinapayuhan natin ang ating mga kababayan nakatira po malapit dyan sa ilog ng Magat na maging alerto at iwasan na po natin yung mga pagtawid sa ilog dahil nga po sa rumaragas ang tubig galing po sa Magat Dam. Projected elevation po ng ating mga dams after pong lumabas itong si Typhoon Ulysses. For Angat Dam, elevation ngayon is 205.5.
forecast rainfall dito po kay pagdaan ni Typhoon Ulysses, 220 millimeters. Ano po ang magiging elevation ng Angat Dam? 211.96. So, meron po tayong inisyong preparatory phase dito po sa Angat Dam. Kung mas lalagpasan niya pa po itong forecast rainfall natin na 220 millimeters within the watershed ng Angat Dam, posible po itong magpakawala ng tubig. La Mesa Dam, 79.37. Forecast rainfall natin is 160 millimeters of rainfall within the watershed of La Mesa Dam. Naka-red alert po tayo. Possible po yung mag-overflow yung La Mesa Dam. 80.15 lang po ang kailangan dito po sa La Mesa Dam para umapaw itong La Mesa. So for San Roque Dam, 257.39. Forecast rainfall natin is 130 millimeters. Yung normal high niya is 280, so malayo pa po. Ang magiging projected elevation niya is 261.17 meters. For Pantabangan Dam, 198.10 ang elevation niya sa ngayon. 200 millimeters of rainfall ang forecast natin. Magiging elevation niya is 201.29. For Magat Dam, dahil nga po nagre-release itong Magat Dam, and ang forecast rainfall natin sa Magat Dam watershed is 160 millimeters. So sobra-sobra po yung tubig na papatak dito po sa watershed ng Angat Dam based doon sa forecast natin. Posible po na madagdagan pa yung gate opening ng Angat Dam. So talagang mas delikado kung dadagdagan pa ang release ng Magat Dam dahil nga po may mga pagbaha na reported dito po sa Isabela and Cagayan, particular po dito sa Delfin Albano, medyo mataas na po yung tubig dyan. Pero yun po ay galing po sa tubig ulan. Contribution lang po yung nag-contribute lang po yung Magat River. Isa lang pong ilog ang nagko-contribute, which is yung Magat Dam, pero marami pong ilog ang Cagayan River, yung mga tributaries niya. Halos 20 tributaries po ang nagko-contribute sa main Cagayan River. So, hindi lang po Magat Dam ang nakakapagbaha doon sa Delfin Albano, Bagos. Yung mga pagulan din sa upstream ng Cagayan River. Caliraya Dam is 287.74 meters sa ngayon. Forecast rainfall natin is 190, kaya nga po nagdo-drawdown ang Caliraya sa ngayon dahil nga po napakataas ng tubig. So yun lang po at maraming salamat. Okay, thank you very much, Richard Orindain, our duty hydrologist, para sa kanyang update. Very quickly lang po, I'd like to acknowledge the presence of our media friends. We have from ABS-CBN, Ana Karina Arceo, ACOR from Rappler, David Oro of GWIZ, Donalyn Sanidad of Climate Change Commission, Ilalyn De Vera Ruiz, Manila Bulletin, GMA News, Jeff Canoy, ABS-CBN, Joseph Enano of Inquirer, Shimprias, RJ Laurea of Kalinangan TV, we have Bernadette Caridad, Unang Hirit, Lovely Camille Gagarin, Queenie Santos de Mapawi of EMA. Alright, from the executive staff of Pag-asa, of course, headed by Dr. Vicente Malano, Ms. Edna Juanillo of Climatology and Meteorology Division, Dr. Nathaniel Cervante of the Research, Development and Training Division, Dr. Bonifacio Pajuelas, the NCR Pag-asa Regional Service Division Chief, Engineer Roy Badilla, the Chief of the Hydromet Division. Okay, so sa ngayon po ay pwede na ho tayong magbigay ng inyong mga katanungan, clarification po para ho sa ating bagyong si Ulysses. Questions, clarification po. Magtatanong na lang po ba, ma'am? Yes, please. Jeff, go ahead. Sige po. Ma'am, I just wanted to ask, so far po Polillo and mainland Quezon, yung nakalagay na possible landfall, may mas specific po ba na areas that should watch out na potentially doon po mag-landfall yung bagyo?
Ariel Rojas? Yes po. Thank you for the question, Jeff. At this point kasi nagwo-wobble din, gumagalaw pa yung bagyo natin, no. So as we have mentioned repeatedly sa mga previous reports, ito yung ating average track dito sa may Polillo posibleng tumama. So group of islands yung Polillo. Ang ating pinapakita lamang po is dito yung general direction ng sentro ng bagyo kung saan siya posibleng dumaan. What we want to emphasize is etong area na to ng Quezon and pati sa may itaas na bahagi ng Bicol region ay kailangan maghanda kasi dan din mararamdaman din dyan yung malalakas na hangin dala ng eye wall nitong si Ulysses. So regardless kung saan maglandfall yung bagyo, we are actually making sure that yung areas na posibleng maapektuhan at nasa loob po ng cone of probability kung saan talaga pwedeng tumama yung bagyo ay makakapaghanda for the safety of the general public and the residents. Alright. Meron pa po additional questions? Thank you po. Additional question lang po sana tungkol dun sa Lahar Advisory from Alright, yes. Go ahead, Yusek Jeff. Solidum. Alright, go ahead. Sir, yun nga po, nung Rolly, medyo nagkaroon ng lahar flow sa mga bayan po ng Kamalig. Ano po ba yung, kumbaga, pwedeng magawa ng LGUs at this point to prepare our kababayans with the lahar flows in Taal, Pinatubo, and Mayon areas? Kung sa Mayon, tulad ng bagyong Rolly, nagkaroon sila ng preemptive evacuation. Unfortunately, yung iba ay hindi sumunod. So kailangang ulitin ito doon sa mga ilog na identified na naman even before ng mga bagyong ito. At kailangan nilang masigurado na people are out of harm's way. Yung ibang mga bayan, nagkaroon na ng preemptive evacuation kahapon pa o isang araw. Pangalawa, yung sa Taal Volcano, hindi ito kasing tulad ng lahar sa Mayon Volcano, kundi mga abo na nakasampa doon sa slopes of the listis ng Laurel and Agoncillo. At kapag ito ay naabutan ng malakas na buhos sa tuloy-tuloy na ulan, mayaano dito. So baka magkaroon ng konting mga baha doon sa mga ilog na mababaw na at yung iba minsan sa kalsada pa dumadaan yung mga baha. So kailangan ding iwasan ng mga ito, yung mga lugar na dinadaanan ng baha. Sa Pinatubo, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakakita ng isang bagyo na dumadaan mismo sa bulkan. Kaya nga hindi masyadong napapabalita ang mga significant lahars doon. Ang ating tinitingnan dito, base sa ating advisory, yung mga nakaharap sa Zambales provinces, nandoon pa ito konektado sa maraming volume ng pyroclastic materials at mababaw yung mga ilog. Sa taas, most likely mga channel confined lamang yan, pero pagdating sa lower part ng mga ilog, baka magkaroon na ng pag-apaw at magkaroon ng baha sa mga barangay ubayan malapit na sa dagat. Dito naman sa Pampanga, ito yung Pasig Potrero River, no? Mostly channel confined yan. At syempre ganun din sa O'Donnell River. Yung mga ilog sa Zambales, tulad po ng Santo Tomas Marella River, no? Ito yung sa San Marcelino, papunta sa ilang bayan ng San Narciso, San Felipe. At itong Bukaw River na tumbok ang Butolan, ito po yung mga ilog na madalas magkaroon ng mga lahar kapag sumobra ang ulan sa Pinatubo area. Kailangan po nilang mag-ingat, although wala na yung lahar sa Pinatubo, pero pag sumobra ulan, marami pang i-remobilize na pyroclastic materials at saka lahar deposit mismo sa ilog. Siguro po pag-ingatan nila din at magkaroon din sila ng pagbabantay at magkaroon ng evacuation doon sa mga bahay na talaga malapit sa ilog. Thank you very Thank much, you. Yusek and Jeff. Thank you. So meron po tayong sunod na katanungan galing po kay David Oro ng DWIJ. David? Magandang umaga po. Follow up lang po doon sa tanong ni Jeff para rin po kay Undersecretary Solidum. Tungkol po sa lahar, last time yung sa kaso po ng Rolly ay mga taga Ginubatan, kung di po ako nagkakamali, yung mga nadali po ng lahar.
pero po ba tayo, Yusek, na specific na mga area? Tulad ng nabanggit nyo, identify naman po yung mga ilog na ito na posibleng daanan ng lahar. Mayroon po ba mga specific na lugar, bayan, or mga posibleng daanan ng mga lahar dyan po sa Mayon area, Undersecretary? Okay. Actually, David, yung mga barangay sa around Mayon Volcano, kung anong kategorya nila sa mga panganib tulad ng lahar, ay nakalista sa Hazard Hunter app, no? So lahat po ng ating kababayan pwedeng tingnan yun. But let me just banggitin ko po yung mga ilog kung saan nasa baba ang mga barangay ng Mayon. Ito pong mga ilog ng Masarawag Maninila River. Ito po yung mga ilog na ng lahar na minsan papunta doon sa mga barangay ng ginubatan. Tulad po ng San Francisco, Antravesia, ito po yung mga naapektuhan ng Bagyong Rolly. At sa aming investigasyon, hindi po dapat isipin ng ating mga kababayan na porke hindi dumaan ang lahar sa kanila na napakatagal na panahon ay hindi sila abutin. Karamihan po ng barangay sa paanan ng Mayon Volcano ay nasa lahar deposit. At kapag marami po ang tubig at nadalang abo at buhangin, napaplug po ang ilog. Ibig sabihin nababara at lulukso po ang lahar. At gagamitin ang ibang mga maliliit na ilog or creek, pero papunta pa rin sa baba. So yun po yung kondisyon ng San Francisco and Travesia. So mga ilog po ng Anuling, Miisi, Binaan, Mabinit, Buyuan, Lidong at Masud Channel. Yung Masud Channel, ito po yung nasa bandang Santo Domingo na. So karamihan po ng mga lahar nandyan sa south. Pero pagdating po doon sa northern slopes ng Mayon Volcano tulad ng papuntang Tabaco, malaki po yung ilog doon, plus flooding po na may dalang abo at bato ang nangyayari. Salamat po, Yusek. Napakalaking paalala po yan sa mga kababayan natin. Pati sa mga LGU na kailangan po ay magkaroon na po sila ng warning doon sa mga hindi nila inaakalang aabutin sila, pero ngayon ay dapat na mas higit silang maging aware. Salamat po, Yusek. At paulit-ulit ko pong babanggitin na sa Hazard Hunter PH, pwede nilang i-download or tingnan sa kanilang mobile phone via internet yung actual listahan ng mga barangay kung anong kategorya ng panganib. Gusto ko rin samantalahin ng pagkakataon na every time po na mayroon disaster, pwede rin po silang mag-report ng mga nangyari sa kanilang lugar kahit po sa lahat ng dako ng Pilipinas. Report a disaster tool ng DOST, no? Pumunta lang sila sa bit.ly/report disaster. At pwede po sila magpadala ng picture, video, konting mga description na nangyari para mabilisang malaman ng gobyerno kung anong nangyari sa kanila para maging tama ang desisyon sa local and national level. Yusek. Salamat po, Yusek. Salamat po, Ma'am Venus. Alright, thank you, David, and of course, thank you, Yusek, again. Meron pa po tayong additional questions or clarifications. By the way, yung iba po pwede nyo i-write down dyan sa comment, yung katanungan. By the way, I'd like to acknowledge again, nandyan na po pumasok yung static news. Okay? Meron pa po ba? News? Yes. Yes, go ahead, Boss Essie. Gusto ko lang sanang bigyan ng emphasis, yun po kasing landfall ng ating ni Ulysses ay gabi. So siguro po, baka po kasi yung mga ibang areas dyan sa Quezon, hindi pa naghahanda. Yun pong pa-landfall natin gabi, midnight, towards the midnight, sa mamayang gabi. Dapat po siguro medyo huwag tayong masyadong kampante. Baka mamaya kung kailan na malakas ang ulan, ang hangin. And gabi, napakahirap pong mag-evacuate. At saka po yung ating mga tahanan ay hindi talagang safe. So mahirap po kung nadilim na at saka pa tayo kikilos. And then yun din kung nasa coastal areas, baka po kailangan din nilang tingnan kung anong oras yung high tide doon sa area nila. Baka po kasi sumabay din yung storm surge doon sa high tide natin. Although, tinignan namin yung high tide dyan sa may bandang Quezon.
ay medyo pamadaling araw po, 1.6 meter. I think it is about early morning sa bukas na. But anyway, kailangan po aware tayo doon sa nangyayari, pwedeng mangyari mamayang gabi. Napakahirap pong kumilos kung gabi, and then check po na mawawalan din tayo ng servisyo ng kuryente. So, yun po yung ating mga kailangan paghandaan. And siguro po, yung talagang nakikita natin, dahil Central Luzon din nga po yung dadaanan, prepared din tayo dahil pamadaling araw din po yung pagtawid dyan sa pagtumama na po dyan sa Quezon. So, tatahakin niya po yung Central Luzon and portions ng yung Metro Manila. Hindi naman yata tayo ganon hindi pa natin masabi kung gaano tayo kalayo doon sa pinakaay ng bagyo. So, kailangan din po tayong huwag masyadong mahimping mamayang gabi dahil ito po yung pinaka-critical na oras na kailangan ay alam natin kung ano yung posibleng mangyari. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Dr. Tayanan. Ben. Additional info. Yes, go ahead, Boss Vic. Tama si Dr. Kayanan no? Dahil gabi nga dadaan yung bagyo at nakikita po natin, narinig ko kagabi na marami na talagang wala pang kuryente at marami pang hindi nakakaalam na talagang may bagyo ngayon. Ayon po doon sa napanood ko kagabing balita na sana po ay makarating itong ating information na itong bagyo na to ay dadaan nga itong mamayang gabi. At kung balikan natin yung mga nakaraan noong 2004, sunod-sunod po yung bagyo towards the end of the year, ganitong buwan din. Yung Reyna cases na sana po ay maghanda po tayo dahil unang-una basa pa yung ating mga kalupaan at ang dating po ay diretso na po yan pagbaha. At alam po natin na mayroon pa rin mga pagbabaha na nangyayari isa ngayon dito sa Quezon at sa iba pang mga lugar. Sana po maparating po natin at sana din po ay hindi po natin titingnan kung kailan maglandfall. Titingnan din po natin kung kailan talaga tayo maapektuhan nung bagyo. Kasi bago pa maglandfall, dahil ang definition ng landfall ay kung kailan nandoon yung gitna ng mata, na ang mata ay wala pong hangin, kalmado po at nauna na pong nandoon yung malalakas na hangin. At sa ngayon nga po ay hindi nga naglandfall dito sa Catanduanes pero nandoon po yung mga malalakas na hangin at malalakas na pag-uulan. Amen. Okay. Venus, Yes po. dagdagan ko lang, maganda yung pinaalala sa atin ni Administrator Malano. Noong 2004, parang highway din ang Calabarzon at Central Luzon ng mga bagyo, 4 na sunod-sunod yon. At ganoon din dito nangyari. Kung matatandaan nyo, dumaan yung isang bagyo sa Real, Infanta, Quezon, maliban sa baha, maraming landslide. So kailangan din nating ipaalala dahil basa na yung mga lugar na yan, kung sumobra buhos dyan, baka marami ding maliban sa baha ay landslide. Okay, thank you, Yusek. Thank you, Boss Vic. Meron pa ritong karagdagang clarification from Jeff Canoy of ABS-CBN. Pwede daw pong i-clarify yung mga storm surge areas. Yung iba kasi ng mga bayan, nasira ang mga dike noong Typhoon Rolly. Meron naman po tayong nakapost sa website po ng Pag-asa, yung individual municipalities po na affected ng possible storm surge height. So, pinakita lamang po natin yung visualization, yung mapa, para makita din ng mga kababayan natin kung saan posible umabot ng 3 metro o 2 metro yung storm surge height. Pero para po sa kompletong listahan ng mga bayan na posibleng makaranas ng storm surge height 2 to 3 meters at up to 2 meters, maaari pong pumunta sa website natin bagong.pagasa.dost.gov.ph. Nakalista po per municipality, per province po. Yeah, parang nasa presentation mo, baka pwedeng balikan para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito lamang po, Ma'am Venus, yung pinakita ko kanina, ma'am. Yung mapa lamang po. Okay.
All right. I'd like to acknowledge the presence also of Ms. Nelly Tenorio from Cienciana Tecnopa. Okay. Ano pa po bang clarification o katanungan para po sa ating bagyong si Ulysses na dapat po nating talagang paghandaan ng ating mga kababayan? Alright? So, since wala na po yatang... okay. From Melly Tenorio, ano po ang mararamdaman bago storm surge? Ano ang mararamdaman bago mag-storm surge? Boss Vic, okay, go ahead. Sige, ang storm surge ay pagtataas ng tubig bago at dulot ng paglakas ng hangin na dala-dala ng bagyo. Pagkapadating na yung bagyo, ayon po sa ating mga pag-aaral, ang pinakamataas na pagtaas ng tubig dulot ng bagyo ay during the landfall. Kung halimbawa parating dito sa may coastal areas ng Quezon, kung halimbawa alas 9 ang alas 11 ang expected natin, sa Polillo na lang alas 11 ang expected nating landfall, yun yung oras na yung pinakamataas ang tubig ng sinatawag nating storm surge. Pero bago pa man yun, pag usad papunta ng coastal areas, nagpa-pile up na yung tubig. Yun yung makikita natin during the passage of a typhoon or tropical cyclone. So, madadagdagan yung pagtaas niya kung nandoon na yun mismo ang eye doon sa coastal line, doon sa interface ng lupa at saka tubig. Dahil nandoon din yung pinakamababang pressure. Kung mababang pressure, mataas ang tubig. So, ganun yung mararamdaman natin before ng landfall ay tataas yan dahil magpa-pile up, dahil nga mayroong hangin na papapunta sa kanya, magtutulak doon sa coastal areas, at saka pagdating ng eye, dahil doon yung pinakamalakas na hangin at pinakamababang pressure, yun yung pinakamataas na storm surge. Thank you, Boss B. Meron pa po bang clarification o katanungan tungkol kay Ulysses? By the way, paalala lang daw din po, yung mga billboards, lalo na dito sa Metro Manila, no? Although, nabanggit naman kanina ni Boss B na hindi sentro or dadaan tayo ng eye, but then again, makakaramdam po tayo ng epekto. So, maganda rin pong panawagan doon po sa mga billboard. Kung pwedeng ibaba, ano po. Okay, thank you. Wala na po ba? Okay. So, kung wala na po, Boss Vic, pwede po ba kayong magbigay ng huling pananalita or message, mensahe para po sa lahat? May huling panalita pa sa paalam. Muli po, nagpapasalamat po kami sa mga nandito ngayon, mga kasamahan, mga ka-partner sa pagpalaganap ng ating information. Salamat sa mga taga-media, sa mga kasama sa trabaho na magmula pa noong ilang mga linggo ay tumututok sa pagdaan ng mga bagyo. At papasalamat po muli kami sa mga, lalong-lalo sa mga taga-media, dahil nagagampanan po natin ang ating gawain upang maipaparating yung ating mga information. Kagabi nga narinig ko yung yung babae, matanda na hindi nga niya alam na mayroon palang bagyo. At dahil yung sa mga taga-media na nandoon mismo sa lugar ay naparating. At sana po ay ang sa akin lang ay hindi mapinsala itong pagdaan itong si Bagyong Ulysses, lalong-lalo na dito sa may Kabikulan, dahil kawawa nga po ang mga dalawang bagyo yung
medyo sumira nung lugar na yon. At sa ngayon nga, ang sabi nga ng mga kasamahan natin doon sa Catanduanes, sa Birac, ay nagkaubusan ng kahit trapal man lang. Sana ay hindi na madagdagan pa yung kanilang paghihirap at maiparating natin sa kanila yung ating information. Yun lang po at muli, panalangin lang po tayo. Panalangin lang po tayo. Alright. Okay, thank you very much, Dr. Vicente Malani, Administrator Pag-asa. Ayun po. So, sabi po ni RJ, mabuhay ang mga tagaulat ng panahon. And of course, for Mel Tenorio, thank you for always informing the public, the people, regarding typhoon. Mabuhay ang Pag-asa. Okay, thank you very much, everyone. Ingat po tayong lahat. Ano po? Diyan po nagtatapos yung ating conference ngayong umaga. Sa inyong lahat, mabuhay tayong lahat at ingat po tayo. Keep safe. Thank you.